Ang laro ng katotohanan. Noong unang panahon, may isang batang lalaki na nagngangalang Mama Nana. Siya ay ang pinakamagiting na mandirigma sa gubat. At ang lahat ay humahanga at kumakanta ng papuri tungkol sa kanyang katapangan. Sinong pinakamagaling na nilalang sa mundo? Mama Nana! Matapat, dakila at matalino sa lahat? Mama Nana! Hey! Sinong pinakamagaling na nilalang sa mundo? Matapat, dakila at matalino sa lahat? Pag siya'y dumating, magtago ka sa likod ng pader. Mama Nana! Ang hari ng kagubatan. Ang hari, ang hari, ang hari. Ang tanging hari ng gubat. Ang hari, ang hari, ang hari. Ang tanging hari ng gubat. Ang hari, ang hari, ang hari. Ang tanging hari ng gubat. Ang hari, ang hari, ang hari. Ang tanging hari ng gubat. Gising na! Gising na! Ang hari. Ang hari. Gumising ka! Ha? Ano? Gumising ka na nga, batugan ka. Kailangan nating kunin ng emerald. Na naman? Anong na naman? Pagod na akong maging unggoy. Kuha mo? Kailangan ko nang matanggal itong sumpa. At para doon, kailangan ang emerald. At kaya, sa muling pagkakataon at sa araw-araw na lang, si Freddy at Mama Nana ay naglakbay muli sa kagubatan para hanapin ang emerald. Sila'y naglakad ng naglakad hanggang napagod si Mama Nana. Kapatid, pwede ba tayong magpahinga kahit sandali lang? Pero kailangan nating magpatuloy bago bumaba ang araw ngayon. Kapatid, pakiusap. Kahit sandali lang naman. Ay, sige na nga. At sa kanilang pagkakaupo doon, biglang may narinig silang ingay na malapit sa kanila. Isa itong dragon. Isang tao? Sa aking sariling teritoryo? Ah, takbo! Takbo, kapatid! Takbo! Pagkasabi nito, tumakbo si Freddy at nawala sa likod ng mga puno. Naupo lang doon si Mama Nana at namutla. Pakiusap, huwag mo ko sasaktan. Nagtaka ang dragon sa sinabi niya at sinabing, "Saktan ka? Bakit naman kita sasaktan?" At dahil lamang isa akong dragon, ay agad-agad mong inisip na masasaktan. Hindi. Hindi ko sinasadyang. Tama na. Wala akong pakialam. Sabihin mo, ano nga bang ginagawa mo sa teritoryo ko? At bakit ka tinawag na kapatid ng unggoy na yun? At bakit may suot siyang eye patch? Mahabang kwento. May panahon ako. Ang unggoy ay kapatid kong si Freddy. Isang araw, pumunta ang isang ermitanyo sa amin at humihingi ng pagkain. Nasa kagubatan ako noon kumukuha ng kahoy para panggatong. Itinabi ng kapatid ko ang isang masarap at makatas na mansanas para sa sarili at kakainin niya na ito nang kumatok ang ermitanyo sa pinto. Mabuting binata, labis na ang aking pagkagutom. Maaari mo ba akong bahagian ng kahit anong pagkain? Gusto ng kapatid kong tulungan ng ermitanyo pero inisip niyang mawawala ang mansanas sa kanya at siya'y nagsinungaling. Pasensya na kayo, Ginoo, pero wala akong kahit anong pagkain. Wala akong maitutulong sa inyo. Pero matalas ang pang-amoy ng ermitanyong yun. Sa pagbukas pa lang ni Freddy ng pinto, alam niyang may mansana sa loob ng bahay. Nagsisinungaling ka! Meron kang isang mansanas! Hindi, wala ako noon. Magsisinungaling ka pa! Isinusumpa kita na maging isang unggoy! At pagkatapos, siya'y naging isang unggoy. Pagkabalik ko dala ang mga panggatong, may nakita akong isang unggoy na umiiyak. At dapat ay hahabulin ko na ito. Pero bigla itong nagsalita, kaya ibinaba ko ang mga kahoy at hinahanap agad ang ermitanyo. Nang makita ko siya, nagmakaawa akong tanggalin niya ang kanyang sumpa. May pagkain ka pang dala-dala dyan, ha? Opo, may isang piraso ako ng keso na dala. Inabot ko ito sa ermitanyo, pero hindi niya ito kinuha. Ngumiti siya sa akin. Mukhang isa kang matapat na tao. Gusto ko yan. Ganitong gawin mo.
Sa kalaliman ng gubat, may isang batong emerald na makikita mo lamang habang nakalabas ang araw. At ang batong ito ay makikita lamang ng isang taong di nagsinungaling kahit kailan. Kapag nakita mo ito, ay maiangat mo na ang sumpa at maibabalik ang kapatid mo sa dati. Makinig ka lamang sa batong ito. At bigla na lang siyang nawala. At simula noon, lumalabas kaming dalawa tuwing pagsapit ng umaga. Hinahanap ang emerald at bumabalik bago maggabi. At ang eye patch? Sabi niya bagay daw sa kanya. Nagkakamali siya. Alam ko! Sana lang mahanap namin agad ang emerald. Ilang buwan nang dumaan pero di pa namin nakikita. Ang swerte mo. Anong ibig mo sabihin? Nang biglang, isang liwanag ang bumalot sa dragon at umilaw ito ng umilaw at lumutang sa ere. Ako ang hinahanap niyong emerald. Si Freddy, na nagtatago ngunit tanaw ang mga pangyayari sa likod ng mga halaman, ay dilaw na liwanag lang ang nakikita. Ano bang nangyayari? Umupo si Mama Nana sa dragon at agad-agad lumipad ito. Nakita ni Fredding nawala ang dilaw na liwanag at tumakbo siya palabas. Nasaan na ba ang kapatid ko? Naku, hindi! Tinangay na yata siya ng dragon na yun! Kapatid ko! Lumipad si Mama Nana paglagpas ng malaking ilog, malapit sa isang palasyo. Lumapag siya sa isang banda at sinabi ng dragon, "Ito ang palasyo ni Haring Hammer." Narinig ko na siya! Ang buong kagubatan ay pag-aari niya! Oo, at hindi lang ang kagubatan, ang kaharian niya ay sakop ang mga kontinente. Wow! Pero bakit tayo nagpunta dito? Para ibalik ang kapatid mo. Ipinaliwanag ng dragon kay Mama Nana ang lahat tungkol sa hambog na si King Hammer at ang hilig niyang maglaro ng laro ng katotohanan. Nahuli niya ang mga diwata, ang mga tunay na may-ari ng mga kagubatan. Kung ikaw ang makakatalo sa hari sa kanyang sariling laro at pakawala ng mga diwata, tutulungan ka nilang iangat ang sumpa sa iyong kapatid at ang kagubatan ay magiging masaya muli. Heto, kunin mo ang ruby horn na ito at yan ang itaya mo sa inyong laro. Magugustuhan niya yan. Tumango si Mama Nana at pumasok sa loob ng palasyo. Nang sinabi ng mga gwardya ang tungkol sa lalaking dumating para maglaro ng laro ng katotohanan at may dalang ruby horn, natuwa ng husto ang hari. Mukhang swerte sa akin ang araw na ito. Papunta ang isang malas na lalaki. Nang hinatid na si Mama Nana sa harap ng hari, natuwa siyang makita ang dalang ruby horn. At kaagad, pinaliwanag niya ang larong ito. Sige, bata. Tandaan mo ang panuto. Sabihin ang totoo kahit anong mangyari. Oh, at meron pang isang pamantayan. Huwag mo kong insultuhin. Kahit anong mangyari, yun lang. Kapag nanalo ako, akin na ang ruby horn na yan. At ano naman ang gusto mo kapag, alam mo na, manalo ka? Gusto kong mapakawalan ng mga diwata kasama ang kanilang kagubatan. Ang hari ay nagalit pagkatapos nito. Pero kinalma niya ang sarili at inisip na hindi kailanman mananalo si Mama Nana sa kanya. O sige, ganon. Magsimula tayo. Ilagay mo ang kamay mo sa bilog at sagutin ang tanong ko. Kapag nagsabi ka ng totoo, magiging kulay asul ito. At kung hindi, ay pula naman. Tumango si Mama Nana. Ako ba ang pinakagwapong lalaki sa mundo? May ibinulong si Mama Nana at sinabing, Oo! naging asul ang bilog. Nagulat sa sinabi niya si Haring Hammer. Ang mga ministro naman ay sadyang nagulat. Talaga ba? Sige. Sa tingin mo ba ako ang pinakababait sa lahat? Muli, bumulong si Mama Nana sa sarili at sumagot ng, Oo! naging asul ulit ang bilog at natuwa ang hari. Pero sa kanyang isip, nagsimula na siyang mag-alala. O sige, ang huling tanong ko. Pumunta ka ba sa kaharian ko na may lihim na intensyon? Ngumiti si Mama Nana at sinabing, Wala po!
At presto, naging asul muli ang bilog. Tapos na ang 3 katanungan mo. Ako naman ngayon, at meron lang akong isang katanungan. Mahal mo ba ang nasasakupan mo? Nagulat ang hari. Kahit kailan ay di pa nangyari ang pagkakataong natanong siya ng katanungang ito sa laro ng katotohanan. Parang matatalo na siya sa unang tanong pa lang ng kalaban. Oo? Naging pula ang bilog at namula din ng hari sa pagkakapahiya niya. Nagulat ang mga ministro. Tumungo siya sa pagkatalo't hiya at inutusan ng mga gwardya na pakawalan ng mga anghel ng kagubatan at ibalik sa kanila ang kanilang teritoryo. Pagkatapos ay tumayo siya at lumabas ng kanyang korte. Labis ang tuwa ni Mama Nana. Nang lumabas siya kasamang mga diwata, sinabi ng dragon, "Mahusay, Mama Nana. Pero sabihin mo, paano mo naman napailaw ng asul ang bilog na yun kung hindi ka naman, nagsasabi ng totoo?" Hindi naman talaga ako nagsinungaling. Para sa una niyang tanong, ibinulong ko sa aking sarili. Para sa iyong nanay. Para sa ikalawa niyang tanong, sa lahat ng hari ng kaharian mo. Kasi siya lang naman talaga ang hari sa kanyang kaharian. Ang galing! Pero paano naman sa huling tanong? Mayroon ka namang talagang lihim na pakay. Wala naman talaga. Ang intensyon ko ay pakawalan ng mga diwata. At sinabi ko yun sa hari bago pa man din magsimula ang laro kanina. Ngumiti ang dragon, kasama ang mga diwata dahil labis silang humanga. Pagkarating nila sa gubat, nagdiwang ang lahat ng nilalang sa pagbabalik ng mga diwata. Ibinalik ng mga ito si Freddy sa kanyang tunay na anyo. Nangako si Freddy na hindi na magsisinungaling kahit kailan. Ipinahayag ng mga diwata na si Mama Nana ang magiging bagong hari ng kagubatan. Napakasaya niya dahil ito ang kanyang matagal nang pinapangarap, ang mabuhay sa kagubatan at alagaan ang kalikasan. At dahil sa kanyang kaalaman at pagiging totoo, nagkatotoo ang mga pangarap at inaasam ni Mama Nana. Hey! Sinong pinakamagaling na nilalang sa mundo? Matapat, dakila at matalino sa lahat. Pag siya ay dumating, magtago ka sa likod ng pader, Mama Nana. Ang hari ng gubat. Ang hari. Ang tanging 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 hari ng gubat.